Pagkalipas ng halos 10 taon, muling tumapak sa lupa ng Pilipinas si Kaelion Berdanza. Tahimik ang kanyang pagdating, walang press conference, walang ingranding salubong, kahit kaya niyang punuin ng media ang paliparan kung gugustuhin niya. Sa ibang bansa siya yumaman, nagsimula sa maliit na tech startup na halos walang naniniwala hanggang sa lumaki iyon at naging isa sa mga kumpanyang binili ng malalaking investors sa Europa. Mula roon ay pumasok siya sa real estate at tuloy-tuloy na ang pag-angat ng kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili sa isip niya ang alaala ng pagiging scholar na nakikitira sa boarding house, ang pagtitipid sa pagkain at ang paglalakad pauwi para lang makatipid sa pamasahe. Hindi siya ipinanganak na mayaman, pinaghirapan niya ang bawat tagumpay na nasa kanya ngayon. Umuwi siya hindi lang para silipin ang mga negosyo ng pamilya sa probinsya, kundi para magpahinga. Pagod na rin siya sa malamig at mabilis na takbo ng buhay sa abroad. Iba pa rin ang hangin sa Pilipinas, lalo na sa kanilang bayan na may mga puno ng mangga sa gilid ng daan at mga kapitbahay na kilala pa rin ang apelyido nila. Ang ancestral house nila ay nakatayo pa rin sa gitna ng malawak na bakuran. May lumang hagdan ng kahoy at malalaking bintanang kapis na pinalitan na ng salamin pero nananatili ang disenyo. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng kanyang ina na si Doña Falbacion na kahit tumatanda na ay bakas pa rin ang tindig ng isang matatag na babae. Mahigpit ang yakap nito sa kanya, parang ayaw na siyang pakawalan ulit. Habang nag-uusap sila sa sala tungkol sa biyahe at sa mga plano niya, napansin ni Kaelion ang bagong ayos ng bahay. Mas maaliwalas, mas maingat ang pagkakalinis. "May bago tayong kasambahay," sabi ng kanyang ina nang mapansin ang kanyang tingin sa paligid. "Masipag at maayos, malaking tulong sa akin." Hindi na siya masyadong nagtanong, pero may kung anong interes na agad na gumalaw sa loob niya. Sanay siya na sa mga tao sa paligid ay may halong paggalang dahil sa estado nila sa buhay. Pero may kakaibang pakiramdam siyang naghihintay sa kung sino man ang sinasabi ng kanyang ina. Kinabukasan, nagising siya sa amoy ng bagong lutong pandesal at kapeng barako. Matagal na rin noong huli siyang nagigising sa ganitong amoy. Bumaba siya ng hagdan na nakasuot lang ng simpleng puting polo at maong, walang bakas ng pagiging bilyonaryo sa itsura. Sa dining area, nakita niya ang isang dalagang nakatalikod habang inaayos ang mga plato sa mesa. Mahaba ang buhok nitong nakapunod ng maayos at suot ang simpleng bestida na kulay asul. Maingat ang bawat galaw, parang may sariling ritmo. "Ma'am, nakahanda na po ang almusal," marahan nitong sabi bago pa siya mapansin. Nang lumingon ito at nagtama ang kanilang mga mata, tila sandaling huminto ang paligid. Maputi ang balat nito, ngunit hindi dahil sa karangyaan kundi sa likas na kinis ng isang probinsyana. Malinaw ang mga mata, walang bahid ng arte o pag-aalinlangan. May kakaibang gaan sa mukha nito, parang anghel na bumaba sa gitna ng ordinaryong umaga. Hindi siya nakapagsalita agad at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Napansin ng dalaga ang kanyang pagtitig at bahagyang yumuko. "Magandang umaga po," galising nitong bati. "Magandang umaga," sagot niya, pilit na ibinabalik ang sarili sa normal na tono. Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina at ngumiti ng makahulugan. "Kaelion, siya si Serafine Liora. Siya ang sinasabi kong bagong kasambahay." Tumanggi siya, pilit na itinatago ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Salamat sa pag-aayos," sabi niya, maingat ang bawat salita. Ngumiti si Serafine, simple at walang halong pag-aarte. "Trabaho ko po ito." Sa maikling sagot na iyon, may kung anong tumama sa kanya. Walang pakitang gilas, walang paglalambing, puro respeto at distansya. Habang nag-aalmusal siya, pahilim niyang pinagmamasdan ang dalagang nakatalikuran sa kusina, tahimik na gumagawa ng gawain.
Walang bahid ng pagnanais na mapansin, ngunit siya mismo ang hindi makaalis ang tingin. Hindi niya alam kung anong tawag sa nararamdaman niya. Hindi siya madaling humulob, lalo na't sa ibang bansa ay marami na rin siyang nakilalang babae mula sa iba't ibang estado ng buhay. Ngunit iba ito, hindi dahil sa bihira siyang makitang maganda, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan na hatid ng kanyang presensya. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam siyang lalabas upang silipin ang lupain at mga negosyo nila sa bayan. Ngunit sa likod ng isip niya, dala niya ang imahe ng dalagang nakatayo sa liwanag ng umaga, tahimik at marangal. Hindi niya alam kung bakit ganun ang epekto sa kanya ng isang simpleng kasambahay. Sa isip niya, baka pagod lang siya mula sa biyahe, baka dala lang ito ng nostalgia at ng pagbalik sa dating tahanan. Ngunit habang nagmamaneho siya papunta sa bayan, hindi maalis sa kanyang isipan ang mukha ni Serafin Liora. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng paghabol sa pera at tagumpay, may isang bagay na hindi niya mabili at hindi niya maipaliwanag. At doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam na akala niya ay matagal nang nawala sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw kay Kaelyon na hindi basta paghanga ang nararamdaman niya. Tuwing umaga, sadyang mas maaga siyang bumababa upang maabutan si Serafin sa kusina. Hindi naman siya nagsasalita agad. Pinagmamasdan lang niya ang maingat nitong paghihiwa ng gulay, ang paraan ng pag-aayos ng mantel, at ang mahinahong pakikipag-usap nito sa kanyang ina. Walang bakas ng pagpapapansin. Kung tutuusin, parang iniiwasan pa nga siya nito. Isang umaga, nagkataong silang dalawa lang ang nasa dining area. Lumabas sandali ang kanyang ina upang sagutin ang tawag sa telepono. Tahimik na inilapag ni Serafin ang tasa ng kape sa harap niya. "Mainit pa po," sabi nito nang hindi tumingin ng diretso sa kanya. "Salamat," sagot niya. At sa pagkakataon iyon, ay hindi na niya napigilan ng sarili. "Gaano ka nakatagal dito?" 3 buwan pa lang po. Malaking tulong po kay mamang trabaho." Napansin niya ang paglalagay nito ng distansya sa bawat sagot. May po at opo, may paggalang, at may malinaw na hangganan. "Taga rito ka lang din ba?" tanong niya. Tumanggo ito. "Sa kabilang baryo po, mga 2 sakay mula rito." Sa simpleng sagot na iyon, unti-unti niyang nakilala ang dalaga. Napag-alaman niyang si Serafin ang panganay sa 3 magkakapatid. Ang ama nito ay dati umanong tricycle driver ngumit nagkasakit. At ang ina naman ay naglalabada sa mga kapitbahay. Siya ang tumigil sa pag-aaral matapos ang 2 taon sa kolehiyo upang suportahan ang pag-aaral ng 2 nakababatang kapatid. Hindi nito ikinuwento ng may lungkot, kundi parang normal na bahagi lamang ng buhay na dapat tanggapin. Habang nakikinig si Kaelyon, may kung anong paggalang ang namuo sa kanya. Hindi ito ang tipo ng dalagang naghihintay ng prinsipe para sagipiin siya. Tahimik itong lumalaban sa sariling paraan. At sa bawat salitang binibitawan nito, mas lalo siyang nahuhulog. Hindi lang sa ganda, kundi sa lakas ng loob na nakatago sa likod ng maamong mukha. Isang hapon, nadatnan niya si Serafin sa likod bahay habang nagsasampay ng damit. Mahangin at maliwanag ang paligid at tumatama ang araw sa buhok nitong bahagyang nalalaglag sa pagkakapusod. Lumapit siya nang hindi gumagawa ng ingay. "Mukhang sanay ka sa ganitong gawain," sabi niya, pilit na ginagawang magaan ang tono. "Lumaki kaming ganito," sagot nito, habang patuloy sa pagsasampay. "Mas mabuti na pong kumikilos kaysa umasa." Napangiti siya sa sinabi nito. "Hindi ka ba napapagod?" Saglit itong tumigil at saka tumingin sa kanya. "Napapagod po, pero mas nakakapagod ang walang ginagawa." Sa simpleng linyang iyon, tila may tumama sa kanya. Sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, madalas din siyang nakakaramdam ng pagod na hindi maipaliwanag. Pero iba ang pagod ng dalaga.
Ito ang pagod na may dahilan at layunin. Mula noon, sinubukan niyang mas maging malapit. Kapag may dala siyang pagkain mula sa bayan, inaalok niya ito kay Seraphine at sa mga kasama nito sa kusina. Kapag may kailangang buhatin, siya na ang kusang tumutulong kahit hindi niya kailangang gawin. Hindi niya ipinapaalam kung sino talaga siya sa mundo ng negosyo. Sa loob ng bahay, isa lang siyang anak na kakabalik mula sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng mga pag-iisip niya, nanatiling pormal si Seraphine. May ngiti, may pasalamat, ngunit laging may invisible na guhit sa pagitan nila. Isang gabi, nag-uusap sila ng kanyang ina sa sala, na pag-usapan ng dalaga. "Maayos po siya, ma," sabi niya, kunwari casual lang. "Mukhang mabuting tao." Ngumiti ang kanyang ina. Hindi lang mukhang mabuti, mabuti talaga. Hindi siya maluho, hindi siya reklamador, tahimik lang at ginagawa ang tama. Napatingin siya sa malayo. "Alam ba niyang kung sino ako sa negosyo?" Tanong niya. "Hindi ko sinabing ng detalyado. Alam lang niyang ikaw ang anak ko na galing abroad." May kakaibang saya siyang naramdaman. Hindi siya tinitingnan ng dalaga bilang bilyonaryo. Isa lang siyang lalaki sa loob ng bahay na iyon. At marahil doon nagsimulang maging mas totoo ang nararamdaman niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw sa kanya na hindi ito basta paghanga. Hinahanap niya ang presensya nito sa bawat sulok ng bahay. Kapag hindi niya ito nakikita, parang may kulang sa araw niya. Ngunit sa kabila ng kanyang damdamin, ramdam niyang hindi gaon kadali ang lahat. Si Seraphine ay hindi basta dalagang mapapasunod sa matatamis na salita. Habang lumalalim ang kanyang pagkahumaling, mas lalo niyang nakikita ang pagitan ng kanilang mga mundo. Siya, isang bilyonaryong sanay makuha ang gusto. At si Seraphine, isang simpleng dalagang mas pinipiling magtiis kaysa manghingi ng tulong. At sa katahimikan ng bawat gabi, napagtanto ni Kaelion na kung ito man ay pag-ibig sa unang tingin, hindi ito magiging madali. Ngunit sa unang pagkakataon, handa siyang subukan. Habang tumatagal ang pananatili ni Kaelion sa probinsya, mas lalo niyang nararamdaman ang lalim ng pagkahumaling niya kay Seraphine. Hindi na iyon basta paghanga sa panlabas na anyo. Unti-unti niyang hinahanap ang presensya nito sa bawat oras ng araw. Kapag naririnig niya ang mahinahong boses nito sa kusina o ang marahang yabag sa pasilyo, parang may kakaibang gaan sa dibdib niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, malinaw sa kanya na hindi ganoon ang nararamdaman ng dalaga. Isang umaga, nagpasya siyang kausapin ito ng mas matagal. Nadatnan niya si Seraphine sa kusina habang naghihiwa ng mga sangkap para sa tanghalian. Tahimik ang paligid at ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa mukha nito. Lumapit siya at sumandal sa gilid ng mesa, pilit na nagpapakumbaba sa tono. "Hindi ka ba nagsasawa sa trabaho rito?" Tanong niya, parang kaswal lang. Hindi tumigil si Seraphine sa ginagawa. "Hindi po, malaki po ang naitutulong nito sa pamilya ko." "Kung may ibang pagkakataon, halimbawa mas magaan na trabaho o mas mataas ang sweldo, aalis ka ba agad?" Tanong niya muli, bahagyang sinusubukang alamin ang isip nito. Doon lang ito sandaling tumingin sa kanya. Hindi matagal ang titig pero sapat para maramdaman niya ang lalim ng paninindigan nito. "Depende po sa dahilan. Hindi naman po pera lang ang basihan ng lahat." Natigilan siya sa sagot. Sanay siya sa mundo kung saan halos lahat ay may katumbas na halaga. Ngunit sa simpleng pahayag ng dalaga, parang may leksyong ipinapaalala sa kanya. Sinubukan niyang maging mas palakaibigan. Kapag may dalang pagkain mula sa bayan, iniaalok niya ito hindi lang bilang amo, kundi parang kaibigan. Kapag nagkakaroon ng maliit na pagtitipon sa bahay, sinisigurado niyang mapapansin at mapupuri ang sipag nito sa harap ng kanyang ina. "Ma,
Ang ayos ng timpla ng ulam, sabi niya minsan. Mukhang may talento si Serafin sa pagluluto. Ngumiti lang ang dalaga at yumuko ng bahagya. Sinusunod ko lang po ang recipe ni Ma'am. Ngunit ramdam niya na hindi ito basta nahihiya. May malinaw na pader na hindi nito hinahayaang lamalampasan niya. Formal ang sagot, may pagitan ang kilos. Kahit kapag nagkakataong magkatabi sila sa hapag, hindi ito nagtatagal sa usapan. Isang hapon, nadatnan niya ito sa may likod bahay habang nagdidilig ng mga halaman. Lumapit siya at nag-alok na siya na ang humawak ng hose. Ako na, mainit ang araw. Bahagyang natigilan si Serafin. Ayos lang po ako, sanay na po. Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa, sagot niya, may bahid ng pag-aalala sa boses. Saglit itong natahimik bago nagsalita. Trabaho ko po ito. Ayokong isipin ninyo na hindi ko kaya. Sa pagkakataong iyon, malinaw sa kanya na may pinanghahawakan ang dalaga. Hindi ito naghahanap ng taong sasalo sa responsibilidad nito. Mas gusto nitong patunayan na kaya niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw kay Kaelion na baka nasanay siyang makuha ang gusto niya sa simpleng pagnanais lang. Sa mundo ng negosyo, sapat na ang pera at impluwensya upang magbukas ang mga pinto. Ngunit kay Serafin, walang epekto ang estado niya sa buhay. Hindi nito tinatrato ng may espesyal na lambing o pag-asa sa kung anong maibibigay niya. Isang gabi, habang nagkakape siya sa veranda, nakita niya si Serafin na papasok mula sa maliit na gate sa likuran. Galing ito sa pagbisita sa pamilya nito. May dala itong maliit na supot ng gulay at ilang pirasong prutas. Hindi ito mukhang pagod ngunit may bigat sa balikat na halatang dala ng responsibilidad. Galing ka sa inyo? Tanong niya. Opo, didalhan ko po sila ng kaunting pasalubong. Tinutulungan mo pa rin sila kahit ikaw ang kumakayod dito, sabi niya. Halos hindi makapaniwala sa tibay ng loob nito. Wala naman po akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Mahina hong tugon. Doon niya napagtanto na ang nararamdaman niya ay hindi na simpleng pagkahumaling. Hindi lang ito dahil sa ganda o sa kapayapaang nahatid ng presensya nito. Humahanga siya sa tapang at dignidad na taglay ng dalaga. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang unti-unting pag-unawa na hindi sapat ang damdamin lang. May agat sa pagitan nila na hindi basta matatawid ng simpleng pagngingiti o paglalapit. Sa katahimikan ng gabi, habang nakatanaw siya sa madilim na kalangitan ng probinsya, tinanong niya ang sarili niya kung ano ang susunod niyang hakbang. Hindi niya gustong matulad ito sa mga bagay na dati niyang nakukuha sa isang iglap. Kung totoong pag-ibig nga ito sa unang pagtingin, kailangan niyang matutong maghintay. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya na may hamon na hindi kayang solusyonan ng pera o pangalan. Isang hamon na nakatayo sa anyo ng isang simpleng dalaga na ang tanging sandata ay ang kanyang dignidad. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malinaw kay Kaelion na hindi sapat ang simpleng paglapit at pakikipagkwentuhan upang mapalapit kay Serafin. Alam niyang may mas mabigat na dinadala ang dalaga at doon niya naisip na baka maaari siyang makatulong sa paraang alam niya. Sanay siyang magbigay ng solusyon sa problema, lalo na kung pera ang usapan. Sa isip niya, kung mabibigyan niya ng mas maayos na kinabukasan ang pamilya nito, baka mas mapagaan ang buhay ng dalaga. Isang hapon, nadatnan niya si Serafin sa veranda habang inaayos ang mga resibo at maliit na notebook. Lumapit siya at napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Ano yan? Tanong niya, marahang umupo sa kabilang upuan. Budget po, sagot nito.
para sa matrikula ng kapatid ko sa susunod na semester. Napatingin siya sa mga numerong nakasulat. Kita niya ang maingat na pagkakalkula, ang bawat pisong pinag-iisipan kung saan ilalaan. Doon lalo siyang napahanga, ngunit kasabay nito ay ang pagnanais na gumaan ang pasanin ng dalaga. Kung papayagan ka, maingat niyang simula. Maaari kong tulungan ang kapatid mo sa pag-aaral, hindi naman malaking bagay sa akin iyon. Napatigin si Seraphine, hindi agad ito sumagot. Dahan-dahan nitong isinara ang notebook bago tumingin sa kanya. Hindi galit ang mga mata nito, ngunit may malinaw na pag-iingat. Salamat po sa alok, mahinahon nitong sabi. Pero kaya ko naman po. Hindi ko sinasabing hindi mo kaya. Gusto ko lang makatulong. Wala namang kapalit. Sandaling natahimik ang dalaga. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang susunod. Mahirap po kasing tumanggap ng tulong na hindi malinaw ang dahilan. Ayokong magkaroon ng utang na loob na may kasamang ibang inaasahan. Natigilan siya sa sinabi nito. Hindi niya intensyong iparamdam na may kapalit ang alok niya, ngunit alam niyang hindi rin ganoon kadali iyon para sa isang taong pinanghahawakan ang dignidad. Hindi ko gagawing kapalit ang anumang tulong, sabi niya, pilit na papakalma ang tono. Gusto ko lang talagang gumaan ang sitwasyon mo. Mas gagaan po ang sitwasyon ko kung alam kong kaya ko, sagot nito. Mas panatag ako kapag alam kong pinaghirapan ko. Doon niya unang naramdaman ang bahagyang pagkabigo, hindi dahil tinanggihan siya, kundi dahil napagtanto niyang baka masanayan siyang isipin na ang solusyon sa lahat ay ibinibigay. Sa mundo niya, ang pag-aalok ng tulong ay tanda ng kabutihan, ngulit sa mundo ni Seraphine, ang pagtanggap nito ay maaaring magpabigat sa loob. Hindi pa rin siya sumuko. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat siya sa paglapit. Isang gabi habang nag-uusap sila sa may hardin, muli niyang binanggit ang usapin. Hindi ba't mas makakatulong kung may mas malaking oportunidad ka? Halimbawa, pwede kitang ilipat sa opisina namin sa bayan, mas magaan ang trabaho, mas mataas ang sweldo. Napalingon si Seraphine sa kanya. Bakit po ninyo gustong gawin yon? Hindi siya agad nakasagot. Nais sana niyang sabihin ang totoo, na gusto niyang mas mapalapit, na gusto niyang alagaan ito, ngulit alam niyang hindi iyon ang paraan. Dahil naniniwala akong may kakayahan ka, sabi niya sa huli. Bahagyang numiti ang dalaga, ngunit hindi iyon ngiting puno ng kilig. Kung may oportunidad man po, gusto kong ako ang maghanap at matagumpay, hindi dahil may nagbigay. Sa pagkakataong iyon, malinaw sa kanya ang hangganan. Hindi niya mabibili ang respeto ng dalaga sa pamamagitan ng alok o pabor. Hindi rin niya mapipilit ang puso nito sa pamamagitan ng tulong pinansyal. Ang bawat tanggi nito ay hindi pagtanggi sa kanya bilang tao, kundi paninindigan sa sarili. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa sala at nag-isip. Napagtanto niyang ang nararamdaman niya ay totoo, ngunit mali ang paraan ng paglapit niya. Hindi niya dapat dalhin ang estilo ng mundo ng negosyo sa usaping puso. Si Seraphine ay hindi proyekto na kailangang solusyonan. Isa itong tao, may sariling lakas at paninindigan. Habang nakatanaw sa tahimik na bakuran, naunawaan niyang kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon sa dalaga, kailangan niyang baguhin ang sarili niyang pananaw, hindi bilang bilyonaryo na nagbibigay, kundi bilang lalaking handang makinig at umunawa.
At sa unang pagkakataon, mula sa bumalik siya sa Pilipinas, naramdaman ni Killian ang tunay na hamon ng damdamin. Hindi ito tungkol sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi kung gaano niya kayang igalang ang pinili ng taong minamahal niya. Matapos ang ilang araw na tila may mabigat na hangin sa pagitan nila, napansin ni Seraphine ang bahagyang pagbabago sa kilos ni Kailion. Mas naging tahimik ito, mas maingat sa bawat salita. Hindi na siya basta nag-aalok ng tulong o pagkakataon. Ngunit kahit ganon, hindi maiiwasan ang mga mata ng mga tao sa paligid. May ilang kamag-anak ni Doña Salvacion na dumadalaw at napapansin ang madalas na presensya ng binata sa kusina o sa likod bahay kung saan naroon si Seraphine. Isang umaga, habang nasa palengke si Doña Salvacion, naglakas loob si Seraphine na kausapin ito pagbalik. Tahimik ang sala at marahang umuugong ang electric fan sa sulok. Nakayuko ang dalaga nang magsimula itong magsalita. "Ma'am, maaari po ba tayong mag-usap sandali?" Napansin ng matanda ang seryosong tono nito. "Ano yon, iho?" Umupo si Seraphine sa gilid ng silya, maayos ang pagkakatiklop ng kamay sa kandungan. "Kung may nasabi man po ako o nagawa na nagbigay ng maling impresyon kay Sir Kailion, humihingi po ako ng pamaunahin." Bahagyang nagtaka si Doña Salvacion. "Bakit mo nasabi iyan?" "Napapansin ko po kasi na parang nagiging usap-usapan na sa labas. Ayoko pong isipin ng iba na may ibang dahilan ako kung bakit ako nandito. Trabaho ko nang po ito." Sa mahinahong pananalita ng dalaga, ramdam ng matanda ang lalim ng pag-aalala. Hindi ito nagsasalita dahil sa takot mawalan ng trabaho, kundi dahil sa pagnanais na mapanatili ang dignidad. "Wala kang ginagawang mali," sagot ni Doña Salvacion. "Anak ko ang kusang lumalapit." "Alam ko po, pero ayoko pong maging dahilan ng kahit anong issue sa pamilya ninyo. Hindi po maganda para sa pangalan ninyo, lalo na't may estado kayo sa bayan." Sa sandaling iyon, napatingin ang matanda sa dalaga ng may ibang pagtingin. Hindi ito tulad ng ibang makikitang naghahangad ng pag-angat pamamagitan ng pakikipaglapit sa mayaman. Sa halip, tila mas pinipili nitong lumayo upang hindi masira ang reputasyon ng amo. "Hindi ka ba natatakot na baka isipin ni Kailion na tinataboy mo siya?" tanong ng matanda. "Mas mabuti na pong malinaw ang hangganan," sagot ni Seraphine. "Ayokong isipin niyang pwede niyang tulungan kapalit ng kahit ano. Gusto ko pong malinaw na ang ginagawa ko rito ay trabaho, hindi para sa ibang bagay." Tahimik na tumanggo si Donna Salvacion. Nakita niya sa mga mata ng dalaga ang katapatan at tapang. "Alam mo, bihira ang taong ganyan ang paninindigan. Hindi kita pipigilan kung ano man ang desisyon mo, pero tandaan mo, may respeto ako sa iyo." Nang gabing iyon, hindi alam ni Kailion ang naging pag-uusap ng dalawa, ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa paligid. Mas naging tahimik si Seraphine kaysa dati. Kapag may pagkakataong magkatabi, sila mas pinipili nitong umiwas. Habang nagkakape sila ng kanyang ina sa veranda, napansin niya ang seryosong ekspresyon nito. "Anak," mahinahong sabi ni Doña Salvacion, "alam mo bang kinausap ako ni Seraphine kanina?" Napalingon siya. "Tungkol saan po?" "Tungkol sa inyo," diretsyong sagot nito. Nag-aalala siya sa mga usap-usapan, ayaw niyang masira ang pangalan natin. Parang may kumurot sa dibdib niya. Ibig sabihin, gusto niyang lumayo? Gusto niyang malinaw ang hangganan. Paliwanag ng ina, hindi siya humihingi ng pabor at ayaw niyang magmukhang may ibang intensyon. Tahimik siyang napatingin sa malayo. Halip na mainis, lalo lamang siyang napahanga. Sa bawat hakbang na ginagawa ng dalaga, mas lalo nitong pinapatunayan ang paninindigan. Kinabukasan, nadatnan niya si Seraphine sa hardin.
Lumapit siya ng mas maingat na hakbang. Naririnig ko ang pag-uusap ninyo ni Mama, sabi niya ng diretso. Bahagyang nagulat ang dalaga ngunit hindi ito umatras. Wala pong masamang intensyon. Agad nitong sabi, "Alam ko, at mas lalo kitang rinerespeto dahil doon." Hindi ito agad sumagot, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito umiwas ng tingin. Sa pagitan ng katahimikan, may malinaw na pagkakaunawaan. Hindi madali ang sitwasyon nila at hindi ito simpleng kwento ng mayaman at mahirap. Habang naglalakad siya pabalik sa loob ng bahay, napagtanto ni Kailion na hindi niya kailangang ipilit ang damdamin niya. Kung may pag-asa man, dapat iyon ay mabuo sa tamang paraan. At sa puso niya, lalo pang tumibay ang paghanga sa dalaga na mas piniling protektahan ang dignidad kaysa sumalang sa yaman. Matapos ang pag-uusap nila sa hardin, hindi na maalis sa isip ni Kailion ang mga salitang binitiwan ni Serafin at ng kanyang ina. Ramdam niyang may dapat siyang baguhin, hindi para lamang mapalapit sa dalaga, kundi para mas maintindihan ang sarili niyang paraan ng pagmamahal. Kinagabihan, tinawag siya ni Doña Salvacion sa maliit na silid-aklatan ng bahay. Ang lugar kung saan madalas itong magbasa at mag-isip. Tahimik ang paligid at ang ilaw mula sa lumang lampara ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa pagitan nila. Umupo siya sa tapat ng kanyang ina, dala ang bigat ng mga nakaraang pangyayari. "Anak, mahinahong panimula ng matanda. Sanay ka sa mundong mabilis. Sa mundong kapag may gusto ka, kaya mong abutin agad." Hindi siya sumagot. Alam niyang may katotohanan iyon. Pero hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa bilis o kakayahan, dugtong nito. May mga damdamin na kailangan ng panahon, at may mga taong hindi kayang suyuin ng pera o alok. Napabuntong hininga siya. Hindi ko naman intensyong iparamdam sa kanya na binibili ko ang sitwasyon niya. "Alam ko," sagot ng kanyang ina. "Pero sa posisyon mo, kahit hindi mo sabihin, may bigat pa rin ang bawat alok mo. Isipin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan niya, hindi ka ba magdadalawang isip tumanggap ng tulong mula sa taong may gusto sa'yo?" Napaisip siya. Sa unang pagkakataon, inilagay niya ang sarili sa sitwasyon ni Serafin. Isang dalagang may responsibilidad sa pamilya, nagtatrabaho ng marangal at biglang inalok ng malaking tulong ng anak ng amo. Kahit gaano kabuti ang intensyon, may kasamang pangamba. "Siguro nga po," marahan niyang tugon. "Baka minadali ko." Hindi agad sumagot si Doña Salvacion. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng may pag-unawa. "Kung totoong seryoso ka, matuto kang maghintay. Ipakita mo na kaya mong maging lalaki na hindi nakasandal sa kayamanan." Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang kilos ni Kailion. Hindi na siya basta nag-aalok ng tulong o trabaho. Sa halip, mas pinili niyang makinig. Kapag nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap, tinatanong niya si Serafin tungkol sa mga pangarap nito, hindi tungkol sa problema. Isang hapon, nadata niya ang dalaga sa lilim ng mangga habang nagbabasa ng lumang libro. Lumapit siya at umupo sa di kalayuan. "Ano ang gusto mong gawin kung sakaling makabalik ka sa pag-aaral?" tanong niya, walang halong pagmamayabang. Nagulat si Serafin sa tanong, ngunit hindi ito umiwas. "Gusto ko pong makatapos ng accountancy. Pangarap ko pong magkaroon ng sariling maliit na negosyo balang araw." "Bakit accountancy?" usisa niya. "Para alam ko po kung paano patatakbuhin ang pera," sagot nito, may bahid ng ngiti. "Ayokong umasa lang sa sweldo." Napangiti siya sa sagot. Hindi ito nangangarap ng marangyang buhay na bigay ng iba. May sariling direksyon ang dalaga. Sa halip na mag-alok ng scholarship muli, pinili niyang sabihing magandang pangarap iyon. Hindi man niya binanggit, sa loob niya ay mas lalo siyang napapahanga.
Unti-unti niyang naunawaan na hindi ito kwento ng prinsipe at dalagang ililigtas. Ito ay kwento ng dalawang taong parehong may pinanghahawakan. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Seraphine ang pagbabago ni Caelion. Hindi na siya basta nanginggulit at kapag nag-uusap sila, mas may respeto ang tono nito. Hindi na siya nakararamdam ng panggigipit o ng alok na may bigat. Isang gabi habang naghahapunan sila ng kanyang ina, napansin ni Doña Salvacion ang mas mahinahong kilos ng kanyang anak. "Mukhang natututo ka," sabi nito ng may bahagyang ngiti. "Tinatry ko po," sagot niya. Ayokong isipin niyang kailangan kong gamitin ang kung ano ang meron ako para mapalapit sa kanya. "Mas makikilala ka niya sa ganoon," tugon ng ina. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nabubuo sa isip ni Caelion ang isang bagong pananaw. Hindi sapat ang paghanga. Hindi sapat ang pagnanais na tumulong. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang tumayo bilang isang lalaki na marunong respetarin at maghintay. At sa tahimik na pagdaloy ng mga araw sa probinsya, napagtanto niyang ang pinakamahirap na hamon ay hindi ang magpalago ng negosyo, kundi ang magpalago ng sarili. Kung nais niyang magkaroon ng puwang sa puso ni Seraphine, kailangan niyang patunayan na ang nararamdaman niya ay hindi bugso ng damdamin, kundi isang desisyon na may kasamang pagrespeto at pag-unawa. Sa kabila ng pagbabago sa kilos ni Caelion, hindi napigilan ang pagkalat ng usap-usapan sa bayan. Maliit lamang ang probinsya at sapat na ang ilang beses na makita silang nag-uusap sa hardin o magkasabay na lumalabas ng bahay upang magkaroon ng sariling bersyon ang mga tao. May ilan na nagsasabing sinuwerte raw si Seraphine. May ilan namang nagbubulong na baka may iba itong balak. Kahit walang direktang nangyayari, sapat na ang mga tingin at bulungan upang makaramdam ng bigat ang dalaga. Isang hapon, habang bumibili ng gulay si Seraphine sa palengke, narinig niya ang dalawang tindera na nag-uusap sa hindi kalayuan. Hindi man tuwirang binabanggit ang pangalan niya, malinaw ang patama. "Iba talaga kapag maganda," sabi ng isa. Mabilis mapansin ng mayaman, may kasunod pang mahinang tawa. Hindi siya lumingon. Sanay siyang magtiis, ngumit hindi ibig sabihin na hindi siya nasasaktan. Tahimik siyang nagbayad at umuwi ng walang imik. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kusina at inilapag ang mga pinamili. Ngunit sa likod ng maayos na kilos, may mabigat na desisyong unti-unting nabubuo sa isip niya. Kinagabihan, habang nag-aayos si Doña Salvacion ng mga papeles sa sala, lumapit si Seraphine. Maingat ang kanyang mga hakbang, ngunit may determinasyon sa mukha. "Ma'am," mahina ngunit malinaw ang boses niya. "May sasabihin po ako." Napatingin ang matanda at agad na napansin ang seryosong anyo ng dalaga. "Ano iyon, iho?" Huminga ng malalim si Seraphine bago nagsalita. "Balak ko na pong mag-resign." Parang saglit na tumigil ang oras. "Bakit?" tanong ni Doña Salvacion, hindi galit kundi naguguluhan. "May mga naririnig po ako sa labas. Ayokong masira ang pangalan ninyo at ayokong isipin ng iba na nandito ako dahil may ibang dahilan." "Pero wala ka namang ginagawang mali," tugon ng matanda. "Opo, pero hindi ko po kontrolado ang sasabihin ng tao. Mas mabuti na pong malinaw ang lahat bago pa lumala." Hindi agad nakapagsalita si Doña Salvacion. Ramdam niya ang sakit sa desisyon ng dalaga, ngunit nakikita rin niya ang katatagan nito. "Sigurado ka na ba?" tanong niya. "Opo," sagot nito. "Mas panatag po ako kung walang bahid ng duda ang pananatili ko rito." Nang marinig ni Caelion ng balita mula sa kanyang ina, agad siyang napunta sa likod bahay kung saan madalas na makita si Seraphine. Nadatnan niya itong nagdidilig ng halaman, parang walang nangyayari, ngunit sa mga mata nito may lungkot na hindi maitago.
Totoo bang magre-resign ka? Diretsong talong niya. Tumigil si Serafine at marahang inilapag ang host. Opo. Dahil sa akin, may bahid ng pagsisisi sa boses niya. Hindi lang po dahil sa inyo, dahil sa sitwasyon. Ayokong maging dahilan ng intriga. Ayokong masira ang respeto ninyo sa bayan. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Hindi mo kailangang umalis para protektahan kami. Pero kailangan ko pong protektahan ang sarili ko. Nang mahinahon ngulit matatag ang sagot nito. Mahirap na pong maging usap-usapan, lalo na kapag babae ang nadadamay. Wala siyang maisagot agad. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang hindi sapat ang pagbabago niya kung ang paligid ay patuloy na maghahatid ng duda. Kung aalis ka, saan ka pupunta? Tanong niya sa huli. May tita po ako sa kabilang bayan. Doon muna ako maghahanap ng trabaho. Hindi niya napigilan ng sarili. Hindi ba pwedeng pag-usapan pa natin ito? Ngumiti si Serafine, ngunit may lungkot sa likod nito. Minsan po, mas maigi ang paglayo kesa manatili sa sitwasyong magdudulot ng mas malaking problema. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, lalo niyang napatunayan ang lalim ng paninindigan nito. Hindi ito umaasa sa kung ano ang maibibigay niya. Mas pinipili nitong bitawan ng trabaho kesa masangkot sa bagay na makakasira sa pangalan ng iba. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Ramdam ang bigat ng paparating na pagbabago. Sa loob ni Kaelion, may halong sakit at paggalang. Hindi niya kayang pigilan ng desisyon ng dalaga nang hindi lumalabag sa mismong prinsipyong hinahangaan niya rito. At sa gitna ng katahimikan, napagtantuhan niyang kung totoo ang nararamdaman niya, hindi dito magtatapos ang lahat. Ngurit sa mayon, kailangan niyang tanggapin ang desisyon ni Serafine, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang paglayo ng taong unti-unting naging mahalaga sa kanya. Tahimik ang umaga nang tuluyang umalis si Serafine sa bahay ni Kaelion. Isang maliit na maleta lamang ang dala nito at isang eco bag na puno ng damit at ilang personal na gamit. Walang eksena, walang iyakan. Maingat itong nagpaalam kay Doña Salvacion at nagpasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Kaelion sa may pintuan, pareho silang may gustong sabihin, ngunit walang salitang lumabas. Isang mahinang tanggu lamang ang naging paalam. Makalipas ang 2 araw, hindi pa rin mapakali si Kaelion. Tahimik ang bahay, ngunit mas tahimik ang pakiramdam niya. Nasanay siya sa presensya ng dalaga, sa tunog ng mga yapag nito sa umaga, sa mahinahong boses na bumabati ng magandang araw. Ngayon, tila may kulang sa bawat sulok. Isang gabi, matapos ang mahabang pag-iisip, nagdesisyon siya. Hindi upang pigilan si Serafine, kundi upang personal na magpaliwanag. Hindi siya nagdala ng mamahaling regalo o sobre na may laman na pera. Isang kahon lamang ng tinapay mula sa paboritong panaderya sa bayan at ilang prutas ang dala niya. Simpleng pasalubong na karaniwan sa probinsya. Tinungo niya ang baryo kung saan nakatira ang tita ni Serafine. Hindi grande ang bahay, yero ang bubong at may maliit na bakuran na may ilang tanim na gulay. Nang kumatok siya, isang matandang babae ang sumilip. Magandang hapon po, magalang niyang bati. Nandito po ba si Serafine Liora? Lumabas si Serafine mula sa loob, halatang nagulat sa kanyang presensya. Sir, kayo po? Mahinang sabi nito. Huwag mo na akong tawaging sir, sagot niya, may bahagyang ngiti. Kaelion na lang. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago siya nagsalita muli. Hindi ako naparito para pigilan ka. Gusto ko lang magpaliwanag. Lumabas sila sa maliit na bakuran upang makapag-usap ng mas maayos. Ang hangin ay malamig at tahimik ang paligid. Alam kong naging bahagi ako kung bakit ka umalis at gusto kong humingi ng tawad kung may naidulot akong hindi komportableng sitwasyon. Hindi agad sumagot si Serafine. Tinitigan lamang siya nito, tila sinusukat ang katapatan ng bawat salita. Hindi po kayo ang problema, sagot nito sa huli.
ang sitwasyon po. Pero kung hindi ako naging padalos-dalos noon, baka hindi umabot sa ganito. Natuto na ako. Hindi ko kailangang gamitin ng kung ano ang meron ako para mapalapit sa iyo. Sa unang pagkakataon, hindi umiwas ng tingin si Serafine. Bakit po kayo nag-aabala pa? Dahil seryoso ako, sagot niya ng diretsyo. Hindi dahil sa ganda mo lang. Hinahangaan ko ang paninindigan mo. At kung may pagkakataon man, gusto kong ligawan ka sa tamang paraan. Walang espesyal na pabor, walang shortcut. Napabuntong hininga ang dalaga. Madali pong sabihin niyon. Kaya handa akong patunayan, tugon niya. Kung kailangan kong dumaan sa proseso tulad ng iba, gagawin ko. Hindi ko hahayaang isipin mong may kapalit ang kahit anong tulong. Tahimik ang ilang sandali. Mula sa loob ng bahay ay maririnig ang mahinang usapan ng mga tao. Sa harap ng simpleng bakuran, nakatayo ang isang bilyonaryo na walang dalang anumang simbolo ng kayamanan. Walang sasakyang mamahalin, walang alalay, kundi isang lalaking handang magpakumbaba. Kung liligawan ninyo ako, sabi ng dalaga, dapat malinaw na wala kayong gagamiting impluensya o pera para mapadali ang lahat. Pangako, sagot niya agad. At dapat handa kayong tanggapin na baka hindi agad ako makasagot. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Tumanggo siya. Handa akong maghintay. Hindi pa iyon pagtanggap, ngunit hindi na rin ito pagtanggi. Sa simpleng pag-uusap na iyon, may nabuo na bagong simula. Hindi ito perpektong eksena ng romansa. Wala ring engranding deklarasyon. Ngunit may malinaw na pag-uusapan at respeto. Bago siya umalis, iniabot niya ang kahon ng tinapay. Para sa inyo, sabi niya. Walong kahulugan kung hindi simpleng pasalubong. Tinanggap iyon ni Serafine ng may bahagyang ngiti. Salamat. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan na nakaparkada sa dulo ng kalsada, may kakaibang gaan sa dibdib ni Kaelyon. Hindi niya nakuha agad ang gusto niya, ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya iyon hinangad. Ang mahalaga ay nabigyan siya ng pagkakataong magsimula muli. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking handang manindigan sa sarili niyang salita. Mula nang mag-usap sila sa bakuran ng tita ni Serafine, nagsimula ang isang panibagong yugto sa pagitan nila. Hindi ito puno ng matatamis na salita o engranding sorpresa. Sa halip, puno ito ng malinaw na hangganan at tahimik na pagsubok. Tinupad ni Kaelyon ang pangako niyang hindi gagamit ng impluensya o pera upang mapadali ang lahat. Hindi na siya basta nagpapadala ng kung ano-anong bagay. Kung bibisita man siya sa baryo, simpleng tao lang ang dating niya, walang alalay, walang maingay na sasakyan. Tuwing linggo, dumadaan siya sa maliit na tindahan sa kanto kung saan minsan tumutulong si Serafine kapag wala itong trabaho sa bahay ng tita. Bumibili siya ng kape o biskwit at nakikipagkwentuhan sa mga tao roon tulad ng karaniwang mamimili. Hindi niya ipinagmamalaki kung sino siya. Sa katunayan, may ilan pa ngang hindi alam ang tunay niyang estado sa buhay. Isang hapon habang tahimik silang nag-uusap sa may labas ng tindahan, diretsyong nagsalita si Serafine. Alam ninyo, hindi ako natutuwa kapag may nagsasabing sinuwerte ako dahil may gusto sa akin ng mayaman. Hindi siya nagulat sa sinabi nito. Ano ang nararamdaman mo kapag naririnig mo iyon? Tanong niya. Parang nababawasan ang lahat ng pinaghirapan ko, sagot nito. Parang ang tingin nila, ang halaga ko ay nakabase sa kung sino ang nagkakagusto sa akin, hindi sa kung ano ang kaya kong gawin. Tahimik siyang tumanggo. Ayokong maramdaman mo iyon, kaya nandito ako hindi bilang mayaman, kundi bilang Kaelyon na gustong makilala ka. Hindi sapat ang gusto lang, tugon nito. Kung liligawan ninyo ako, dapat handa kayong makita ako hindi bilang babae na kailangang tulungan, kundi bilang taong may sariling pangarap. Nakikita ko iyon at gusto kong suportahan ka sa paraang hindi makakabawas sa iyo. Suporta ay hindi laging pera. Minsan sapat na ang respeto. Sa mga sandaling iyon, mas lalo niyang naunawaan ang lalim ng prinsipyo ng dalaga. Hindi ito takot sa kahirapan.
ang kinatatakutan nito ay ang mawala ang sariling dignidad sa gitna ng pag-angat. Sinubukan niyang patunayan ang sarili sa simpleng paraan. Kapag may barangay event, nandoon siya hindi bilang sponsor, kundi bilang kalahok. Tumutulong siyang mag-ayos ng upuan, nagbubuhat ng mga kahon, nakikihalo sa mga tao, hindi siya nagpapakita ng yaman, at unti-unting napansin iyon ng mga taga-baryo. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa maliit na kapilya, nagsalita si Seraphine. "Hindi ko akalaing babalik pa kayo rito ng ganito kasimple. Hindi naman kailangang maging komplikado ang lahat. Gusto ko lang maging totoo." Huminto ito sa paglalakad at tumingin sa kanya. "Kung sakaling dumating ang panahon na tanggapin ninyo ang panliligaw ninyo, dapat malinaw na pantay tayo. Hindi ako magiging dekorasyon sa tabi ninyo, may sarili akong direksyon." Hindi siya nag-atubiling sumagot. "Hindi kita gustong gawing anino, gusto kitang maging kasama." Kasama ay nangangahulugang may boses at may sariling desisyon, sinabi nito. "Handa akong tanggapin iyon," sabi niya ng may paninindigan. Hindi pa rin iyon sagot ng oo, ngunit sa bawat malinaw na kondisyon na inilalatag ni Seraphine, mas lalo niyang nakikita ang tiwala na unti-unting nabubuo. Hindi ito madaling mahulog, hindi ito nadadala sa kilig o pangako, ngunit hindi rin ito sarado. Sa paglipas ng mga linggo, mas naging natural ang presensya niya sa baryo. Hindi na ito usap-usap na may halong duda. Sa halip, unti-unting nakikita ng mga tao na hindi siya dumating para magpakitang gilas, kundi para makibagay. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang paninindigan ni Seraphine na hindi niya hahayaan ang pag-ibig, kung darating man, ay magiging kapalit ng kanyang pagkatao. Samantalang si Caelion, sa bawat pagsubok na iyon, mas lalong natutuhang maghintay at igalang ang mga kondisyon na inilalatag sa kanya. Hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw na ang direksyon. Hindi ito kwento ng mabilis na pagkuha ng puso, kundi kwento ng dalawang taong parehong may pinanghahawakan at handang subukan kung kayang magtagpo ang kanilang mundo nang hindi nawawala ang sarili. Habang tumatagal ang panliligaw ni Caelion, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi lang paghanga ang nararamdaman niya kay Seraphine. Hindi na ito tungkol sa unang sulyap sa isang magandang mukha sa umaga. Unti-unti niyang nakikita ang kabuuan ng pagkatao ng dalaga. Ang sipag, ang pagtitiyaga, at ang tahimik na tapang na hindi kailangang ipagsigawan. Isang umaga, maaga siyang nagpunta sa baryo. Nadatnan niya si Seraphine na abala sa pagtutulong sa kapatid nitong si Elrix sa pagre-review para sa entrance exam sa koleryo. Nakaupo sila sa maliit na mesa sa labas ng bahay. May lumang electric fan na umiikot at ilang papel na nakakalat sa mesa. Hindi siya agad lumapit. Pinagmasdan muna niya ang eksena, kung paano ipinaliwanag ni Seraphine ang isang math problem, kung paano nito hinahaplos ang ulo ng kapatid kapag naguguluhan ito. Doon niya napagtanto na ang hinahangaan niya ay hindi lamang ang dalagang may prinsipyo, kundi ang ate na handang isakripisyo ang sariling pangarap para sa pamilya. Nang matapos ang review session, saka siya lumapit at binati sila. Nakangiti si Seraphine. Pagod, ngunit may liwanag sa mga mata. "Malapit na ang exam," sabi nito, "kaya kailangan talagang maghanda." "Tinutulungan mo siya araw-araw?" tanong niya. "Opo, hanggat kaya ko gusto kong mabigyan siya ng pagkakataon na makapagtapos." Walang bahid ng pagrereklamo sa boses nito. Hindi rin ito humihingi ng awa. Para sa kanya, natural lang ang sakripisyo. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo niyang nasaksihan ang pang-araw-araw na buhay ni Seraphine. Nakita niya itong gumigising ng maaga para magluto, maglaba sa hapon at magbenta sa tindahan sa gabi kapag kailangan. Hindi ito naghihintay ng tulong. Sa bawat pagkilos, may malinaw na layunin. Isang gabi,
Habang nakaupo sila sa bangko sa labas ng kapilya matapos ang misa, nagsalita si Kaelyon ng mas seryoso. Alam mo ba kung bakit ako nananatili rito? Tahimik na tumingin sa kanya si Seraphine. Hindi lang dahil gusto kita. Pagpapatuloy niya. Nandito ako dahil natututo ako sa'yo. Sa mundo ko, lahat ay mabilis. Kapag may plano, agad na may aksyon. Pero sa'yo ko natutunan ang kahalagahan ng proseso. Hindi agad ito sumagot, ngunit nakikinig. Dati akala ko ang hinahangaan ko ay ang ganda mo. Amin niya. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang lakas mo, kung gaano mo pinapahalagahan ang pamilya mo, kung paano mo ipinaglalaban ang dignidad mo. Bahagyang yumuko si Seraphine, tila nahihiya sa papuri. Normal lang naman po iyon. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo, at hindi lahat kayang tumanggi sa madaling daan. Sa pagkakataong iyon, may kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito puno ng pag-iingat tulad ng dati. May tiwala na unti-unting nabuo. Hindi ko pa rin alam kung saan ito patutungo, mahinahong sabi ni Seraphine. Pero napapansin ko ang consistency ninyo. Hindi na kayo tulad noong una. Dahil hindi na ako tulad noon. Mas malinaw na sa akin kung ano ang gusto ko. Hindi ko gustong iligtas kita. Gusto kitang makasama. Kasama sa anong paraan? Tanong nito, hindi manubok kundi naghahanap ng linaw. Kasama sa pagbuo ng mga pangarap. Kung sakaling matuloy ka sa pag-aaral ulit, hindi ko iyon hahadlangan. Kung gusto mong magnegosyo balang araw, hindi kita pipigilan. Ayokong ikaw ang mag-adjust sa mundo ko. Mas gusto kong pagtagpuin natin ang mga mundo natin. Tahimik itong nakatingin sa kanya, tila sinusuri ang katapatan ng bawat salita. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niyang maramdaman ng dalaga ang sincerity sa tono niya. Sa paglipas ng panahon, mas naging magaan ang kanilang pag-uusap. Hindi na ito lamang tungkol sa panliligaw, kundi tungkol sa mga plano, sa takot at sa mga pangarap. Nakita ni Kaelyon na ang tunay na pagmamahal ay hindi pagbibigay ng sagot sa problema ng iba, kundi paglalakad sa tabi nito habang hinahanap ang sariling sagot. At sa bawat araw na kasama niya si Seraphine, mas lalo niyang pinapatunayan na ang desisyong maghintay at magpakumbaba ang pinakamahalagang hakbang na ginawa niya. Hindi dahil nakuha niya agad ang puso ng dalaga, kundi dahil natutunan niyang mahalin ito hindi bilang isang anghel na dapat sambahin, kundi bilang isang babae na may sariling lakas at direksyon. Lumipas ang ilang buwan na hindi minamadali ni Kaelyon ang lahat. Hindi na niya tinatanong kung kailan siya sasagutin. Hindi na rin siya naglalatag ng malalaking plano. Sa halip, naging bahagi siya ng pang-araw-araw na takbo ng buhay ni Seraphine at ng pamilya nito. Naging natural ang presensya niya. Hindi espesyal, hindi rin pabigat. At sa simpleng paraan na iyon, unti-unting nabawasan ang pagitan ng kanilang mga mundo. Isang gabi, matapos ang maliit na salo-salo sa baryo para sa pagpasa ni Elrix sa entrance exam, nagpaiwanan si Kaelyon at si Seraphine sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at malamig na hangin ang kasama nila. Nakaupo sila sa lumang bangko na gawa sa kahoy. Parehong pagod, ngunit masaya. Salamat, mahinahong sabi ni Seraphine. Hindi dahil may ginawa kayo para makapasa siya, kundi dahil nandoon kayo. Ngumiti siya. Hindi ko kailangan gumawa ng espesyal. Siya ang gumawa ng paraan. Sandaling natahimik ang dalaga bago nagsalita muli. Alam ninyo, noong una natakot ako. Akala ko itong isang bugso ng damdamin. Akala ko kapag hindi ko tinanggap ang tulong ninyo, mawawala kayo. Totoo, noong una baka ganoon nga. Amin niya ng tapat.
Sanay akong kapag may gusto ako, ginagawa ko agad ang lahat para makuha. Pero natutunan kong hindi ganoon ang tamang paraan sa'yo. Tumingin siya kay Seraphine ng diretsyo, walang madmamadali sa boses. Hindi ako nandito para mangako ng marangyang buhay. Hindi ko rin sasabihin kaya kong alisin ang lahat ng problema mo. Pero kaya kong mangako ng respeto. Kaya kong mangako na hindi kita hahayaan nawala ang sarili mo. Ramdam niya ang bahagyang paghinga ng dalaga, parang may bigat na unti-unting nababawasan. Kung tatanggapin ko ang panliligaw ninyo, sabi nito ng malinaw, hindi ibig sabihin noon na iiwan ko ang mga pangarap ko. Hindi ako titigil sa pag-aaral kapag nagkaroon ng pagkakataon. Hindi ako magiging anino ninyo. Hindi ko kailanman gugustuhin iyon. Mas gusto kong makita kang lumalago, kahit pang mas mauna ka pang maabot ang mga pangarap mo kaysa sa akin. Gumiti si Seraphine, hindi na puno ng pag-iinat tulad ng dati. May init na sa mga mata nito na hindi niya nakita noong unang araw sa kusina. Napansin ko ang pagbabago ninyo, sabi nito. Hindi lang sa kilos, kundi sa pagtingin sa akin. Hindi na ninyo ako tinitingnan bilang taong kailangang tulungan. Dahil hindi ka ganoon, ikaw ang taong nagpamulat sa akin na hindi lahat ng bagay ay dapat resolbahin gamit ang pera o kapangyarihan. Tahimik silang nagkatitigan. Walang ingrandeng deklarasyon, walang dramatic na esena. Ngulit sa pagitan ng kanilang mga mata, may malinaw na pag-unawa. Kung ganon, marahang sabi ni Seraphine, tatanggapin ko ang panliligaw ninyo, pero malinaw ang kondisyon. Pantay tayo, walang espesyal na trato, at kung sakaling magkamali kayo, hindi ko hahayaang manahimik lang ako. Bahagyang natawa si Killian, hindi sa pangungutya kundi sa tuwa. Iyan ang gusto ko, isang taong marunong magsalita at manindigan. Hindi ito fairy tale, may mga pagsubok pa, may mga taong hindi maniniwala. Handa akong harapin iyon, hindi dahil gusto kong patunayan sa iba, kundi dahil pinili kitang seryosohin. Sa gabing iyon, walang engrandeng proposal, walang singsing, walang pangakong marangya, ngunit may malinaw na desisyon. Pinili ni Seraphine na bigyan ng pagkakataon ang lalaking natutunang maghintay. At pinili ni Killian na magmahal hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang lalaking marunong respetar. At sa tahimik na baryong iyon, nagsimula ang isang relasyon na hindi nakabatay sa yaman, kundi sa pagkakapantay-pantay. Isang kwento ng dalawang taong magkaiba ang mundo, ngunit piniling pagtagpuin ang kanilang mga landas nang hindi iniiwan ang sariling dignidad.